Ay! Nagulat ako sa balitang to, guys. Parang mapapasabi ako na, ha? Ano na naman kaya yung na-take or nainom or nakain ni Fentagong? Kung bakit ganito yung mga lumalabas sa kanyang vivig? Parang literal na siya yung bangag, no? Anyway, ito yung balita. Grabe, nakakagulat to, guys, no? Kasi sabi niya, yan, tingnan nyo, ha? Hindi tayo galit kay Marcos, ha? Hindi daw siya galit kay President Marcos. Ay, ano to kung hindi ka galit? Pakinggan nyo nga muna, guys, no? Ito yung first prayer rally nila doon sa Davao kung saan talaga naging, pumutok yung balitang to. Kasi ito yung bukang bibig ni, ni Digong nung January 28. O, pakinggan nyo, ha? Huwag kayong magpaloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. Grabe, no? Grabe. That's why, sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. See? Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, puto. O, diba? K5. Diba? Hindi daw galit. Para naman pinanganak kahapon yung mga pinagkukwentuhan mo, no? Parang mga ginagawa mong bobo, no? Diba? So, itong niya na to, guys, itong statement niya, isang short clip video, kasi nga hindi siya nakadalo sa prayer rally doon sa Pampanga. So, wala siya doon. So, sabi nila, nandun daw si Digong sa ibang bansa. I don't know lang kung totoo yung chika boom boom na nagpapagamot nga itong si Tanda. Eh, paano ba naman kasi? Paano ba naman hindi ka kakarmahin? Ang dami mong ginawang kasalanan. Tingnan nga, mantakin nyo. 2016 to 2017, accomplishment nila yung 20,000 na tao na mga namatay during the AJK, extrajudicial killings. According po yan sa record ng Malacanang. 1 year, pagkakaupo, 20,000 patay sa kanyang tukhang-tukhang sa droga. Di ba? Paano hindi ka kakarmahin yan? O sa usaping formally, sa pag-transfer ng COVID funds na talagang questionable sa PSDBM. O, di ba? Corruption. O, paano ka hindi ka kakarmahin yan? Diyos ko po, tapos ang hilig mo pang manira. Tapos na yung term mo, tumigil ka na, magpahinga ka na sana. Kaso wala Mahilig kang makialam sa issue ng may issue tapos na yung pagiging presidente mo. Tapos ngayon gagawa ka. Guys, yung ginagawa niya ngayon, nagfi-feeling siya, no? Nagfi-feeling victim. Yung parang gusto niyang ipamukha na sila yung victim mo, sila yung kinawawa, sila yung aping-api. Na in the first place, sila to yung mahilig sa magpakalap ng black propaganda, ng mga fake news, ng mga chismis, o bangag pala, nasan ebidensya niyo? O yung sa PDEA leaks, ano yung nangyari doon? Luto kayo kasi hindi totoo. 'Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Hindi tayo galit sa gobyerno. May damdamin lang na pinapalabas natin. Hindi daw galit sila sa gobyerno. Pero ang gusto nilang gawin, mapatalsik si PBBM. Hindi pala kayo galit sa ating gobyerno. Yung mga libelous, mga seditious, di ba, mga rebellious na mga pananalita nyo during the prayer rally. Ano yun? At ito pa, guys, yung malala, hindi kayo galit sa gobyerno, bakit gusto nyo nananawagan ka na maging independent ang Mindanao? Nananawagan ka ng separation calling sa Mindanao, ihiwalay ang Mindanao sa Republic of the Philippines. Diba, hindi ba yun pagpapakita ng galit sa ating presidente?
Ay nako, tinatarantado tayo ni Digong, no? Ay, yung mga nakikinig dyan kay Digong, nako, ginagawa kayong bobo. Huwag kayong makinig sa matandang yan, gawain niya na talaga yan. Noon pa, Diyos ko po. Nako, kabisado na namin yan, si Duterte. Walang ibang ginawa, kundi magpapiling victim. Yun siya eh, yan sila. Yan yung ano nila, yung gawain nila, yan yung trademark nila, mag-feeling victim. Anyway, sabi pa dito, but this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all na hindi kami subversive na gusto namin tumbahin ng gobyerno. Hindi nyo gustong tumbahin ng gobyerno pero naghihikayat kayo ng destabilization. And recently, ang sabi nga ni Trillanes, yung mga PNP, hinihikayat ninyo kasi walang lakas yung mga retired personnel kung kaya't yung hinihikayat ninyo yung mga PNP ngayon. Diba guys, binalita ko yan sa inyo nung nakaraang araw na merong nangyayaring paglilibot, kodita, destabilization plot, effort para po kay President Marcos nang mapatalsik sa pwesto before dumating ang International Criminal Court para magsilbi ng formal arrest warrants. My God, ginagawa mo kaming tanga, Digong. Hindi kami bobo, hindi kami tanga, huwag mo kaming gawing ganyan. So, kung yung mga didilis na yan, na patuloy na naging tanga, choice nila yan. Alam nyo guys, hindi naman talaga kahirapan yung problema sa bansang Pilipinas. Ang problema ng bansang Pilipinas, yung kamangmangan. Kasi kung hindi mangmang yung binoboto ninyo, di sana mayroon tayong good governance. Diba? O binoto, lahat tayo nabudol eh. Diba? Binoto natin si Sara. Pero yung presidency ni Digong, hindi naman ako butante nung time na yun eh. Ilang taon pa lang ako noon, 14 or 15, hindi pa naman ako butante nung nanalo si Duterte. Pero yung punto natin dito guys, kung bumuboto sana tayo ng matalino, magaling, hindi yung puro lang pamidya, papaawa effect, ganyan-ganyan. Di sana nasa good governance tayo ngayon. Diba? Dami talagang nabudol tong si Digong, no? Even ako, naging supporters ako ni Duterte before, pero wala, talagang malaking kabudulan yan. Anyway, sabi pa dito, wala daw silang gustong patumbahin ng gobyerno, paalisin si Marcos. Wala, we just want reform. Yan lang ang hamon ko sa gobyerno. Wala nang iba. Yan ang importante sa Constitution, the right to be heard, period. Sino ba yung nagsimula ng constitutional amendments na yan? Yung reform, di ba kayo? Sinusulong nyo nga noon yung federalism eh. Ngayon na sinusulong yung federalism, ayaw ninyo. Kasi hindi na kayo yung presidente. Ganun ba yun? At saka guys, for economic purposes lang naman po kung bakit meron tayong charter change. Kasi walang investor eh. Diba? Sino yung gugustuhin? Ipaliwanag ko sa inyo guys ha. Yung ano natin dito, economic restriction, 60-40. So kung ako ay investor, mag-i-invest sa bansang Pilipinas, lugi ako. Kasi 40% lang yung akin, 60% sa kapares kong Filipino na wala naman din ibang ginawa, kundi kapares ko lang. At saka bilang isang investor, may sarili akong puhunan, so bakit pa ako maghanap ng kapares ko? Diba? So ngayon, ang bansang Pilipinas, napapalibutan tayo. May Malaysia, may Singapore, 'di ba? Na may 100% foreign direct investment. O saan sila magi-invest? Alangan naman mag-invest pa sila sa Philippines. Alangan naman mag-invest sila sa Pilipinas. Yung ibang bansa, 100% open yung kanilang ekonomiya. 100% FDI. Samantalang dito sa atin, 60-40. O sa tingin nyo, sino yung mag-i-invest? And alam nyo naman na kapag meron pong mga dayuhan na nag-i-invest sa isang bansa, nakakapag-generate po yan ng trabaho. More work, more tax, tapos madami tayong maipapagawa, katulad ng roads, bridges, hospitals, schools, etc. blah blah blah. Yun lang naman po yung purpose ng chacha, ng charter change, for economic purposes. Hindi naman po yan sa term extension. Kayo lang yung nag-iisip niyan. Buksan nyo nga yung isip ninyo. 'Di ba nakakaya kayo eh, no? Mantakin nyo guys ha.
for pro-Pilipino naman itong ginagawa natin. Kasi you know what guys, yung 1987 Constitution natin, outdated na. Nagbabago ang panahon. 30 years na, decades na ang lumipas. So may mga bagong batas na kailangang amyendahan. Meron din mga batas na kailangang palitan. Meron mga batas na dapat baguhin. So hindi naman totally na lahat ibabaguhin lahat. Hindi naman po yung foreign yung FDI lang po doon, yung economic restriction lang naman po, yung chacha, charter change nga. Hindi kasi nila nagigets kasi sarado utak nila. Nakakala nila, inopen natin yung chacha, nag-open tayo ng chacha, akala nila ang mangyayari dito guys is term extension. Wala naman pong ganon. 'Di ba? Anyway, well, choice nila yan eh. Yan yung pag-iisip nila. So, yun nga yung yung pinupunto ni Digong, protect the Constitution. Pero nung panahon ninyo, 'di ba gusto niyo din isulong yung yung charter change, yung federal parliamentary. Tapos ngayon na sinusulong ng ating presidente, ayaw ninyo. Mga tanga tong mga hayop na to, no? Kaya minsan nakakainis eh. So ngayon, eto guys yung yung 3 minutes na video niya. Nakakapunyeta nga eh. Panoodin natin. So, na kababayan, Salamat, sir. nagrally sa Angeles. Pasensya na po, inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-kurme. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako. May retirement ako pero Ay, nagpapaawa yung pera ko. Wala na akong pera. Ulul, ilabas mo yung salin mo. Nung huli kang naglabas ng salin, 2017 pa. O ilabas mo yung 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Hindi ka nagsasubmit ng SALN mo, kaya nga nagtataka kami saan kinukuha yung pondo ng ng hakbang ng Maisog Rally kasi hangga't hindi ka naglalabas ng SALN mo, tumatatak pa din sa isip ng mamamayang Pilipino na pera pa din yan ng taong bayan. Ilabas mo yung SALN mo nang magkaalaman. Retirement, ulul. Wag kami. pinupusto ko lang. At yun na kasi ang source of existence ko. Sorry, hindi ako nakapunta. Pero I would like to congratulate you for your gesture to show to the country and to the world that may dandang tayo. Hindi tayo galit kay Marcos, hindi tayo galit sa gobyerno. May dandang na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all. Hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. We just want reforms that yung nangyarinig nyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Ayaw ng gulo. Sino ba yung nanggugulo? Di ba kayo? Di sana in the first place, tinigil ninyo yung hakbang ng maisog ninyo. Ayaw nyo pala ng gulo eh. Itong mga engot na to, napaghalataan kayo eh, no? Ginagawa nyo lang yung constitution, pero yung gusto ninyo, mapatalsik si President Marcos. Actually, hindi nga umubra guys, kasi hanggang June na lang yan sila. Ngayon na lang yan eh. Ngayong buwan na lang yan sila. Titigil na yan yung hakbang ng maisog. Sabi ng DDS kong vlogger na friend, hanggang June na lang yan sila. Kasi ang balak lang naman talaga nila, igayahin yung kay Erap nga, di ba? Yung pagpapatalsik ni Gloria kay Erap, di ba hindi pa umabot ng 2 taon na patalsik, pwede pa yun. Yun yung ginagawa nilang pattern, hindi nga natuloy. Hindi umubra. Kumbaga epic failed yung hakbang ng maisog nila. So that ngayon, sasabihin nila, hindi, protect the Constitution, ayaw namin patalsikin si Marcos. Defend the Constitution. Ngik-ngik nyo, bulok, wag nga kami. Niluloko nyo kami, no? Hindi natanga ang taong bayan at lalong-lalong hindi natanga yung mamamayang Pilipino. So wag nyong inuuto. Natin yung Yan naman po. At congratulations sa inyo. Yan lang ang habol natin. At yan ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba.
Walang interesado patalsikin si Marcos, walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Opo yung tinumaan ako ng presidente, pati ang gobyerno ko ito. So, para just to resolve. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Kapag mali, hindi sabihin ninyo, kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Kaya yun. Narinig na namin yan. Narinig na namin yan sa first prayer rally nyo. At saka yung sunod nila na prayer rally, hindi naman nabot sa Constitution eh. Puro na paninira. Oh, si Harry Roque, 20 pesos na bigas. Si Glenn Chong, si Liza daw ang nagpalakad ng Smartmatic. Hindi naabot sa Constitution yung pinaglalaban ninyo. Ginagawa na lang talaga ninyong segue, yung protect the Constitution, pero yung main objective nyo, patalsikin si Marcos. Yun. Ginagawa nyo kaming boboy. Hindi kami tanga. Diba? Huwag nyo kaming gawing tanga kasi hindi na tanga yung mamamayang Pilipino. Hindi nyo na kayang utuin. Naghanap na yung social media ngayon, Diyos ko po. Diba? Outdated ba kayo? Anyway, yun po guys. So, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.